So eto mga par, yung pinost ko kagabi na video, yung about sa scammer, no? So medyo siguro kung hindi ka masyadong sanay at hindi ko i-explain, hindi mo maliliwanagan, no? Hindi ka maliliwanagan. Kasi ganito yan. So start tayo, bakit nagkakaroon ng middleman? Kasi ganito, kapag once na si seller, isang individual, nag-post siya ng item na binebenta sa marketplace, mabilisan na lang, no, napaliwanag. May magko-comment dyan, may mga interesado dyan, may mga nangangailangan. So siguro, let's say may 5 nag-comment na how much. Andyan pumapasok, nakaabang yan lahat sila kasi yun yung trabaho nila eh. Nakaabang sila lahat doon sa item na binebenta. Kung sino mag-comment, kukontakin nila o kontakin din nila si seller, ganyan, ganito, interesado ako, tatawaran ngayon yung paninda na ganito. Minsan ang ginagawa nga nila para makuha nila yung item, para sila yung ma-close deal ng ng seller, si middleman, no, tataasan pa nila yung presyo, no? Kunyari ibebenta sa kakilala, sa kamag-anak, sa kapatid o ganon, o sa pinsan, para ibigay sa'yo. Kung ang presyo mo ay 6,000, gagawin nilang 7,000 pero may tubo sila, ganon. So ano yun, isang taktika ng mga middleman. Ngayon yung nag-comment na yon, bibigyan naman nila ngayon ng discount. So let's say nga ang presyo nga 6,000, bibigay nila ng 5,000 doon sa nag-comment kasi kailangan mo di ba? Ayun. So magko-close deal sila. So madalit sabi, sa marketplace, kapag ikaw ay nag-comment, andyan na sila, kita ka na nila ng mga middleman, mga scammer. So ngayon, ang nangyari sa amin, nagkaroon ng booking ako sa Marikina. Worth 194 pesos yata or 196. Basta papuntang Quirino Highway. Doon banda, papuntang pa Fairview banda. So ngayon, ang booking, ang receiver is si Jasper. At tapos ang in charge of payment is si Pick Up. Di okay na yon kasi ang mostly dyan, minsan nagkakaroon ng aberya sa delivery. Yun nga, computer parts yun, no? Yung delivery na yon. Yung abono. So, hindi ako kumukuha ng abono. Dahil nga wala namang abono yon, kinuha ko. And this, eto na. Ang nag-book pala nito, yung sa drop-off. Si middleman. Middleman ko na tatawagin, pero yung babae yon. So, bakit ko siya natawag na middleman, no? Nung dumating ako sa pick-up, na-accept ko yung booking, dumating ako sa pick-up, tapos yung detalye na yon ng pick-up, siyempre magbibigay ng address doon si seller, no? Pinuntahan ko, yun yung ikiniin niya doon sa booking. Pero walang alam si pick-up kung ano yung laman ng booking. So doon, so nag-message ako, nandito na po ako una muna nag-message ako on the way sa pick-up. Sabi niya, okay, copy. Okay, sir. Dumating ako, sir, dito na po ako. Kasi pangalan ng seller, lalaki. Pero, nag-reply, wait lang po, binabalot pa. Maya lumalabas yung lalaki, tinatawag ako. Tapos parang may ka-video call. So, paano nakapag-send ng message yung lalaki na may ka-video call? So, doon ko, late ko pinagtanto isang gabi ko pa bago ko in-upload kasi iniisip ko paano yun mangi-scam So, madalit sabi, hindi naman kami ang target nun Ang target yung buyer talaga, na yung original buyer. So, let's say buyer 1. Ang buyer 2 to si middleman. So, kunyari, siya yung may item, si middleman, ibibigay niya kay buyer 1 sa original. Ngayon, dahil nga binigyan ng discount, kukunin nun. So, nasa gitna yung middleman. Siya yung nag-book. Kanyang number pala yung nasa pick-up.
hindi pala si pick up yung kausap ko na, sir, nandito na ako. Wait lang, binabalot pa. Kasi nung nilabas niya, hindi naman nakabalot. Parang, ano ba yung sa pang grocery na bag? Parang eco bag na maliit na gano'n, no? So, hindi binabalot. Kung ngayon, naka-stapler lang eh. Ngayon, lumabas. Kinuha ko si, eto na, nung sinisingil na ng pick up ni seller, yung buyer, yung middleman, sinisingil na. Meron ng mga kondisyon. Sir, wag mo munang papatayin yung tawag. Sir, ganito, ganyan. Intay muna nating makaalis si rider. Sabi niya, anya, no? Nung una, nag-ano ko medyo, ang sa atin naman, hindi naman tayo dapat makialam na doon kasi ang sa atin naman, delivery at saka, yun lang hatid lang naman tayo Ang problema, naririnig ko yung usapan nila, parang ayaw magbayad muna ni buyer, ni middleman, hanggat hindi ako umaalis. So bakit ganon? So iniisip ko, siya naman yung nag-book. Tinanong ko sa pick up, sino ba nag-book niyan? Siya, yun daw. So bakit pa kailangan pa akong umalis? Makita daw ako sa mapa na gumagalaw kasi nire-record daw niya. So anong reason? So sinabi niya pa doon na yun nga na nakisabat na nga kasi ako gawa ng medyo matagal na yung usap nila. Ako yung naaabala, nade-delay yung travel ko So syempre ang hinahanap natin pasahero. Ngayon, ayun na nga. Kailangan daw umalis ako, mabante kasi bibidyohin daw niya. So para saan yung proof? 'Di ba? Kasi eto 'yan. Yung proof na 'yon, nag-i-screen record siya para i-send doon sa buyer 1, sa original buyer na kausap niya. Ngayon, kapag sinabi niyang ito na yung tumatakbo na yung rider, papunta na, i-send mo na yung buyer, yung ano mo, ang pangalan ng receiver Jasper, no? Pero eto ang duda ko diyan. Yung contact number doon sa pick up at saka contact number doon sa drop off kanya parehas doon sa middleman, no? So wala akong makokontak either sa pick up o doon sa drop off ko niyan pagka binlock ako. So ganito 'yan, no? So syempre pag nakakuha na siya ng detalye ng screen record na umaalis na ako, sisingilin niya ngayon si buyer 1. Sir, andyan na, papunta na yung computer mo, pinadala ko na, ibinok ko na anya, sasabihin niyang ganon. Ngayon, magbabayad ngayon to si kasi ang kondisyon niya doon sa pick up kay seller, kailangan umalis muna ako umandar muna ako para doon siya magsesend ng i-delay niya, ibig sabihin i-delay niya yung madalit sabi, yung payment niya na kailangan umandar muna ako. Ganito yung mangyayari diyan sa akin, no. Hindi naman kami dito hindi naman kami ang target dito Hindi kami ang pero kasama kami sa abala. Ang target dito yung buyer 1. Siya ang i-scamin. So let's say nagbayad siya ng 5,000. Ngayon, pag umalis ako doon sa pick up, kasi nga kontrolado niya yung 2 cellphone number na nilagay sa booking. Ngayon, meron siyang katabi na lalaki, let's say ganon. Kasi babae nga siya, nauulinigan ko babae, di ba? Na, yun nga, naka-loudspeaker Pag umalis ako doon sa pick up, ang in-charge pala ng payment nito si pick up. Buti hindi siya nagpaluwal kasi iniintay niya yung bayad nung ni seller. So nakatunog na ako Kaya inalarma ko na si pick up. Sabi ko wag mo nang ituloy yan, medyo magulo kausap. At saka yung discarding scammer kasi nanonood din ako ng mga video na kung paano umaatake ang mga yan. Pag umalis akong ganyan, humiwalay ako sa kay pick up. Let's say mga 200 meters away o 1 minuto. May tatawag sa akin ngayon yan. Tatawagan ako nung katabing lalaki ni scammer.
kunyari may lalaki, magboboses-bosesan yan, sir, okay na, i-diretso mo na ngayon yan dito kasi nagbayad na. Pero si pick up, si seller, wala siyang natatanggap. Ganon sila, nagigets nyo ba? May tatawag sa akin para hindi na ako bumalik doon kay pick up na hindi pa binabayaran. Yun ang gusto niyang mangyari. Umabantean niya ako sa umalisaan niya ako sa location, sa pick up. Mandar ako. Wala pa nga akong bayad. Ayaw din naman akong paabunuhan ni pick up. So yun yung abala sa mga rider. Maabala kami. Pupunta kami doon. Ngayon, si buyer 1 nagbayad sa kanya ng 5,000 habang nagmumotor ako. Ngayon, pagdating ko sa drop-off, eto na ang ano dyan. Eto na yung mangyayari. Naka-block na ako sa kanila. So, anong gagawin ko? Wala akong makukontak. Kanino ko ibibigay yung item. Pero yung buyer 1, bayad na. Kasi umaasa siya, yung Jasper. Maaring yung Jasper yung kasi ang booking, ang nag-book, babae. Pero ang receiver, lalaki. So maari yun, in-screenshot niya, binigay niya doon sa kay Jasper, yung buyer 1. So ngayon, nakakuha na siya ng 5,000. Itong isa, wala na. Ibabalik ko ngayon si item sa Marikina. At syempre, maaawa ka rin. Kasi parang na-scam na rin din yung So baka kalahati na lang yung hihingiin kong bayad. So let's say 200, 194, 200. Bigyan niya ako ng 200 pa alis. Pabalik ko, baka hingi naman ako ng 100. So ibig sabihin, nagbalik-balik ako o baka nga hindi pa ako bayaran. Maari, yung worst scenario. Kasi nga, wala nga man siyang nakuhang pera eh. Doon kami talo. Talo kami pareha sa pick up. Pati yung buyer 1. Panalo si middleman. Ganun lang sila umatake. Simpleng-simple lang. Laway lang ang puhunan, cellphone, computer. Nagko-computer siya eh. So, ibig sabihin, naka-design na yung, na lumalagatak yung keyboard niya. Ibig sabihin, naka-design na talaga yung proseso nila. Organized bilang scammer, no? Tsaka pinakita sa akin ni pick up yung FB page ng babae. Na yun, dami account na lang yun. Kahit nasabihin ko sa inyo yung pangalan, hindi yun yung tunay na pangalan niya. Gawa-gawa lang yun. 4 friends. 4 lang yung friends ng babae. So sa tinagal-tagal na naimbento ang Facebook, bakit 4 na kaibigan lang meron siya? Masama ugali? Hindi siguro. So ayan, doon umaatake ang mga scammer, middleman. So kapag kayo nakatik-tik na mga ganon, wag nyo nang ituloy ang booking. So ang nangyari sa akin, tinimbrihan ko si sir, wag mo nang ituloy yan. Depende sa'yo kung gusto mo pang ituloy. Kasi sa hirap ng kumita ng pera ngayon, tapos sila ang dali-dali lang. Ayun, di ba? So wag mo nang ituloy yan, scammer yan. Sa mapansin nyo, sobrang yung panoorin nyo yung last video ko, sobrang paliwanag nung babae, gusto niyang ituloy yung namin, yung deal na yon. Gusto niya kaming utuin. So napakahusay nila. Talagang todo paliwanag. Alam daw niya yung middleman, ang middleman daw ganyan, ganto. Sa sitwasyon daw niya, siya daw yung buyer. Oo nga, ikaw nga yung buyer, pero bakit mo kailangan ng proof na mag-video-video ka pa na ako'y umaandar? Kasi nga, gusto mo akong palayuin sa pick-up para matawagan ako nung kasama mo na kunyari, nagbayad na. Diretso mo na yan dito, nagbayad na si buyer. Ayun yun eh. Kontrolado nyo yung 2 numero sa booking. So bakit ko hindi malalaman? Kasi kagabi, nung isang gabi, pagka-uwi ko, kinokontak ko yung pick up. Kamusta yung booking? Kamusta yung anong nangyari? Tinuloy mo ba?
napagtanto ko, hindi na nagre-reply, hindi na makontak. So, ayun, number ng, ano yun, scammer. So, dalawa yung, ewan ko ba. Basta yun na yun. Huh. So, at least hindi sila tumagos, hindi sila nakaloko, no? Hindi ko nga lang masabi kung siyempre patuloy pa rin yan. O ano sila yun yung pinagkakakitaan nila manloko ng tao. Hindi lumalaban ng patas. Kaya simple advice, bago kayo pumunta dun sa mga marketplace, gusto nyo maghanap ng item, rumekta kayo ng personal message dun sa mga nagpo-post. Huwag kayong mag-comment ng how much. Ganon din yan yung mga yung mga vlogger na nagbibigay ng cellphone. Yan, mag-comment kayo anya sa baba. Andyan din sila sa ilalim. Yung mga nagbibigay ng mga tulong ng mga pera, andyan din sila sa ilalim, nakaabang sa inyo. Yun. Hihingan kayo ng pera. Pero siyempre, di mautak din naman kayo, di ba? Pero kahit na anong utak nyo, pagdating sa silawan ng pera, yun na yun. Weakness. So, yun ang problema sa atin. Dito, yung mga cellphone number natin, dapat sana isang text lang, isang report lang, maimbestigahan kung sino talaga yung may-ari. Kanya nga lang, syempre, yung mga cellphone, yung mga SIM card natin dito sa Pilipinas, sa tindahan lang nabibili. Unlike sa ibang bansa, ang mga nagre-release ng cellphone number ay mga agent na pakawala ng mga cell site. At hindi nila ibibigay sa iyo yung phone number hanggat wala kang ID, wala kang picture ng camera nila at automatic nilang ikinikiin on time bago nila ibigay sa iyo lahat ng SIM card. At bawat cell site, isang SIM lang ang pwede mong ma-achieve at isang number lang ng cell site na yon ang pwede nilang i-activate para sa'yo. Hindi ka, sa halimbawa, smart, isang smart lang yan. Gusto mo kumuha na naman ng smart, mabibigyan ka pero hindi nila i-activate yon hanggat active pa yung isang number mo. So, gets nyo? So, hindi ka pwede mag-threat sa number na yon, gamit ang number na yon, hindi mo pwedeng ipahiram kasi ang babalikan nito ay yung may-ari. Hindi ka pwedeng mang-scam gamit yung number na yan kasi yung yung may-ari pa rin ang babalikan. Matitrace at matitrace. So, dahil makakukuha yung may-ari, binigay ko to kay ganito, ganyan. So, bawal talagang ibigay.